Hello mga ka-mindset, welcome to our vlog. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng flame arrow effects. Tara, samahan niyo ako. Ayan, open natin yung CapCut application. Itatap natin yung new project. Then, mararoute tayo dun sa may gallery natin. Tapos, select natin yung video na gagamitin natin. Then, click natin yung add na sa baba. At ayan, added na yung video na gagamitin natin. So, ngayon, ang gagawin na lang natin ay tanggalin yung mga parts na hindi natin kailangan. Paano gawin yon? So, ganito lang. Highlight natin yung video. Tapos yung straight line na nasa gitna, doon natin tatapat yung part na tatanggalin natin. Then highlight, click split, tapos delete. Click natin si overlay para makapag-add tayo ng second video. Click natin yung gagamitin nating background. And click add na sa bandang baba. So ito na siya, added na siya. So ipagpalit lang natin yung dalawang video. Then highlight natin yung second video. Tapos click natin si overlay na sa bandang baba. Then drag natin papunta doon sa start para magkapantay sila. Ngayon, i-click natin yung remove BG para makapag-remove background tayo. So ang kailangan lang natin gawin, highlight natin yung video, then click remove BG. So ayan, wala na siyang background. Ang gagawin na lang din natin ngayon ilalagay natin siya kung saang part natin siya gustong ilagay. So adjust lang. Ako gusto ko half lang ng katawan ko yung makikita. Ngayon, click natin si add overlay. Select natin yung bow and arrow na di-download natin. Ayan. So, ayan siya. So, itim yung background niya. So, kailangan natin mag-splice. Click splice na sa bandang baba. Pero dahil sa ikli ng video natin, kailangan natin i-adjust itong bow and arrow natin. So, tatanggalin ko yung mga parts na itim lang siya puro. Yan, adjust ng konti. Kung saan nag-umpisang umangat yung kamay ko na parang hinahatak na yung arrow natin. Then, ngayon na tayo mag-click ng splice. Then, click lighten. Then, adjust lang natin hanggang sa makuha na natin yung gusto natin. Ayan siya. So, wala na siyang background yung bow and arrow natin. So, para na siyang hinahatak talaga or hinahawakan ng tao. So, ganyan. Ngayon, kailangan na natin maglagay ng keyframe para sumunod yung bow and arrow sa kamay natin. Unang keyframe, ilalagay natin kung saan tayo hihila pa lang. So, habang hinihila, i-adjust din natin yung arrow natin para magmukha talaga siyang hinihila natin. Dapat nakadikit talaga siya dun sa kamay natin hanggang sa i-release ng kamay yung arrow. So, ganun lang yun. Adjust lang natin hanggang sa maging okay na tayo. Ayan. So, medyo natagalan ako dito kasi nga nahirapan akong ilagyan siya ng keyframe. Ayan. So, dito kailangan kong mag-cut. So, ganyan goods na ako dyan. So, final step, maglalagay tayo ng effects. Tapos, search natin explosion para may konting pasabog naman tayo. Pampaganda sa gawa nating video. Ayan siya, explosion. Marami tayong mapagpipilian. Then ako, ang lagi kong ginagamit talaga itong nag-explode na kulay orange. Yan yung lagi kong ginagamit. So, pwede mo siyang i-adjust yung speed niya. Tsaka yung atmosphere. Ayan, goods na ako. Nga natin yung kinalabasan. So, ayan, kailangan natin i-click yung object na sa baba. Then, isi-select natin si main. Kasi nga, napansin ko, yung effects natin, dun lang siya naka-reflect dun sa background video. So, kailangan natin siyang ilagay sa main video para lahat-lahat akupado ng effects natin. So, ayan na. Tingnan na natin yung outcome ng gawa natin. So, sana may natutunan kayo sa simpleng tutorial na to. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga tutorials namin. Bye-bye!